Ang pagpapalaki ng anak sa Japan ay hindi nakatuon sa mahigpit na pagkontrol, kundi sa paghubog ng mga batang kusang gumagawa ng tama dahil sa pagmamahal sa pamilya. Narito ang kanilang mga pamamaraan. Una ay ang pagbuo ng matibay na tiwala o ang tinatawag nila na amae. Sa simula, hinahayaan ng mga magulang na dumepende ng lubos ang bata sa kanila. Naniniwala sila na kapag naramdaman ng anak na siya ay ligtas at mahal na mahal, magkakaroon siya ng kusa na sumunod at iwasang mabigo ang kanyang mga magulang. Ang seguridad na ito ang pundasyon ng tunay na disiplina. Pangalawa, ang pagtuturo sa pamamagitan ng halimbawa. Sa halip na mahabang sermon o sermonan ang bata, ipinapakita ng mga magulang ang tamang gawi. Kung gusto nilang maging maayos ang bata, sila mismo ang nagliligpit habang nakamasid ang anak. Mas natututo ang mga bata sa nakikita nilang ginagawa ng matatanda kaysa sa naririnig nilang utos. Pangatlo, ang pag-iisip para sa kapakanan ng iba. Itinatanim sa isipan ng bata na hindi lang sarili ang mahalaga. Kapag may ginawang hindi tama ang bata, ipinapaliwanag ng magulang kung paano ito nakakaapekto sa ibang tao o sa pamilya. Tinuturuan silang magkaroon ng malasakit at empathy sa kanilang paligid mula sa murang edad. Pang-apat, ang paghahayaan sa natural na bunga ng pagkakamali. Sa halip na parusahan gaya ng pagpapatayo sa sulok o pagbawi ng gadgets, hinahayaan ng mga magulang na maranasan ng bata ang resulta ng kanyang pasya. Halimbawa, kung ayaw magsuot ng jacket, hahayaan silang makaramdam ng lamig para matuto. Walang galit o panunumbat, kundi mahinahong paggabay lang tungkol sa nangyari. Panglima, ang pagbibigay ng responsibilidad sa loob ng bahay. Kahit maliliit pa, binibigyan na ang mga bata ng tunay na tungkulin gaya ng pagliligpit ng mesa o pagtulong sa mga gawaing bahay. Dahil dito, nararamdaman ng bata na mahalaga siya at may naitutulong siya sa pamilya, na nagbubunga ng mataas na kumpiyansa sa sarili at pagiging responsable. Pang-anim, ang matiyaga at mahinahong paninindigan. Iniiwasan ng mga magulang ang pakikipag-away o pakikipagsigawan sa anak. Kung ayaw sumunod ng bata, nananatiling mahinahon ng magulang ngunit hindi binabago ang tuntunin. Kinikilala nila ang nararamdaman ng bata habang dahan-dahang ipinapaintindi ang kailangang gawin hanggang sa sumunod ang anak ng kusa. Pang-pito, ang pagpapakita ng kalmado sa gitna ng gulo. Pinaniniwalaan na matututong kontrolin ng bata ang kanyang emosyon kung makikita niyang kalmado ang mga matatanda sa paligid niya. Kapag nagwawala ang bata, hindi sumasabay sa galit ang magulang. Nananatili silang anchor o sandigan na nagpapakita na ang malalaking emosyon ay normal, ngunit kailangang harapin ng mahinahon. Paano ito sisimulan? Hindi kailangang baguhin ang lahat ng sabay-sabay. Maaaring pumili ng isa o dalawang paraan na tingin mo ay kailangan ng iyong pamilya ngayon. Ang mahalaga ay ang pagiging pare-pareho o consistency sa pagpapakita ng kabutihan at respeto sa iyong mga anak. Sa huli, ang disiplina ay hindi tungkol sa pagsunod sa takot, kundi pagsunod dahil sa pagmamahal. Walang perpektong magulang at lalong walang perpektong anak. Ngunit sa paghiram natin ng mga simpleng aral mula sa Japan, gaya ng pagiging mahinahon at pagpapakita ng magandang halimbawa, unti-unti nating nabubuo ang isang tahanang puno ng respeto. Hindi man ito mangyari ng magdamag, ang mahalaga ay nagsisimula tayo ngayon. Saludo ako sa inyong pagpupursige na maging mas mabuting magulang araw-araw. Kaya natin to, mga magulang.